All right, guys, welcome back to my channel. Once again, this is Bisho Shante. And for today's video po, pag-uusapan po natin itong medyo merong match up. Kumbaga, pinag-uusapan sa boxing world ngayon dito sa Pilipinas. Ito ay patungkol kay Casimero versus Martin. Maraming nagpo-post ngayon, guys, no? Maraming mga content creator na nagsasabi na yung match up nilang Casimero, Martin, sino mananalo, tapos etong sinasabi nila na ah, sinabi si Martin tungkol doon sa ah, hindi niya makuha ang timbang, ayaw lumaban, ni Casimero. Pag-uusapan po natin 'yan. Eto bakit maraming mga content creator 'no, na pinu-push etong um, what we call this, mga ganitong klaseng topic sa content creation sa boxing industry o sa boxing community. Na kung bago pa lang kayo dito sa channel na 'to, 'no, o sa video sa page na 'to, please like and follow po itong Facebook page ko, and meron po din po tayo sa YouTube channel natin, okay. So, Sir Bisyo po sa YouTube. Now ngayon, guys, etong dahilan kung bakit etong mga content creator na 'to ay pinag-uusapan o mina-match nila etong si Martin at saka si Casimero. Now, without disrespect kay Martin. Martin is a future. Kumbaga may future siya sa boxing. Meron siyang ah, kumbaga tinatawag natin yung potential. He's one of our kababayan, Filipino, and he's representing our country, right? So, basically, hindi naman kasalanan niya na pinag-uusapan siya o kumbaga pinagma-match siya ng mga content creator kay Casimero. Ang nakikita kong dahilan bakit ginagawa ng content creator na 'to at kung sino ang nagpo-push ng ganitong naratibo, okay. Now, alam naman natin 'no, sa social media, tinatawag natin yung clout chasing. So, kumbaga para makakuha ka ng engagement, makakuha ka ng views, makukuha mo yung mga attention ng mga, sa ibang community, 'no, magka-clout. Kumbaga magka-clout ka. So, hindi lang ano 'yan, nangyayari sa boxing community, but it also happen to different, industry, different, community. Ma-politics man, 'no, ma-showbiz, personal vlog. So, nangyayari 'yan, and hindi exempted yung boxing diyan, sa boxing community. And this kind of pattern kasi kung mapapansin niyo, 'no, there's a purpose why na pinag-uusapan o pinipilit nilang pinag-usapan o ima-match si Casimero at saka si Martin, 'no, para mapag-usapan sa internet. Kung maalala niyo, guys, etong si Martin, meron siyang upcoming fight, and we don't know exactly kung confirm na ba yung laban niya kay Picasso. Now, ang pagkakaalam ko, under negotiation pa 'yan, pero ang pagkakaalam ko rin dun sa kabila, 'no, kay Picasso, they have other option, 'no, hindi pa confirm. Kumbaga the team, Martin o eto sa kabila nila Sean Gibbons, sinasabi na etong September fight nila, etong, September, October sa Riyadh. They confirm that in their end, pero hindi pa natin naririnig sa side nila ni Picasso, 'di ba? So there's a possibilities na they will going to two different route. Etong sila Picasso, malay natin, 'di ba? I mean, nasa negotiation pa, eh. So, eto, may isa akong alam na boksingero na pinag-uusapan nila ni Picasso, which is si Chris Alim. Though hindi lang natin alam kung talagang pupunta sila sa direksyon na 'yan o dito kay Martin o meron pang ibang, boksingero na tinitingnan nila para sa upcoming match-up nila o upcoming event nila ni Canelo Alvarez dito sa Riyadh season. Kasi Riyadh season, Picasso is already under in the Riyadh season. He already fought
under Riyadh season. So probably uh Re- Picasso is the somehow ang magiging ano dito, fighter A kumbaga. Um, siya yung parang manok ng, Riyadh season. Now, bakit nga ba na pinipilit na mina-match nila si Casimero at saka si Martin, 'no? Eto lang guys, unang-una, why they have to, kumbaga bakit nila dinidikit si Martin kay Casimero? Because Casimero has a lot of engagement. Casimero maraming mga kumbaga maraming, followers. Dun, maraming mga Pilipinong nakasunod sa'ya, maraming mga Pilipino pinag-uusapan siya. And 'di natin made-deny yun. That is part of his kumbaga legacy 'no, as a Filipino boxer. Nakadikit na sa kanya 'yan 'no. We might not compare his legacy to Manny Pacquiao o to Nonito Donaire o to, ah, Nietes o Champ Nietes, kabrad natin 'no. Hindi we might not, compare that because medyo ano na yun, eh, kumbaga they are cemented those kind of legacy. Ang legacy naman ni Champ, Casimero is actually ano, caught the heart of the ordinary Filipinos, kagaya ni Manny Pacquiao, 'no? He is the first time boxers, 'no, sa Pilipinas na who have this kind of style na sinusuportahan ng karamihang Pilipino, 'no? Maangas, kumbaga kumbaga mayroong, tapang, angas, ganyan. Kaya nga siya tinawag ng angas ng Pinas, eh, 'di ba? So, this is the first time na nakikita natin na maraming mga Pilipino sumusuporta sa ganyang klaseng estilo. Now, most of us Filipino doesn't ayaw natin makita yung hambog, ayaw natin we were looking at the boxer na parang kay Manny Pacquiao style, right? Pero nagugulat ang mga o nagugulat tayo lahat, 'no? Even I, nagulat din ako bakit maraming Pilipino na sumusuporta sa ganyang klaseng, style. Now, lately we figure out because of the social media guys, 'no, dahil dito and dahil diyan sa mga content creator din nung panahon 2019 and onward, 'no, dahil sa kanila din bakit nagkaroon ng fan base si Casimero, 'no. They promote his style, they promote his, you know, his kumbaga genuine style ang meron sa kanya. Ang nagustuhan ng mga Pilipino 'yun, 'no. So 'yan, pumutok ang pangalan ni Casimero, nandiyan. And pinatunayan din 'yan. Kumbaga parang, he is not all talks lang, eh. Pinapatunayan niya talaga 'yan sa lona. Kaya nga maraming taong nagka-clout chase, like me, if I'm going to talk about Casimero, marami tayong views. Pau Salud 'pag pinag-usapan si Casimero may views, si Silver Boys pag-uusapan si Casimero may views, 'di ba? Kahit sinong mga content creator 'pag pinag-uusapan mo si Casimero, magkakaroon ka ng views. Let's be honest, 'no? Kahit kritiko ka ni Casimero, kung pag-uusapan mo siya magkakaroon ka ng views, right? Now, it because Filipino seems to kumbaga nakita nila na genuine yung pagkatao ni Casimero, 'di ba? So, eto lang, bakit nakadikit kumbaga bakit din pilit dinidikit ng mga content creator ngayon, especially sa mga BCCP, 'yan. Pinipilit na dinidikit si Martin kay Casimero because of Casimero's fame, knowing na he will have an upcoming fight this coming October or maybe September. We don't know, 'di ba? Because yung PR ni Martin, ni Carl Hermes Martin is not that really effective.
dito sa Pilipinas. Hindi na nadadala ng PR, kahit sa media nga hindi na pumapatok, 'no? Kahit sinong mga boksingero na galing sa MP Promotion, 'pag nilagay mo 'yan sa mga media, mainstream media, hindi papatok, 'no? Kasi isa na lang ang nasa ano, kumbaga, I could not blame, Casimero fans because nakikita nila paano alistahin. Maraming tao nakakita, maraming mga boxing fans kung paano inabuso si Casimero. Kaya tumatak sa isip nila etong MP Promotion na headed by Sean Gibbons, kung sinong ilalagay niyo diyan, 'no, sa mainstream media, walang silbi ang PR. Last time nagkaroon ng PR si Martin, Carl Hamis Martin for this upcoming fight, walang masyadong ano, hindi masyadong pinag-uusapan. Picasso versus Martin, hindi masyadong pinag-uusapan. They're trying to push that kind of narrative ngayon, guys, itong kay Carl Hamis Martin at saka kay Casimero. They try to push that narrative because para mapag-usapan si Martin, and then meron siyang upcoming fight. So kumbaga, people will going to watch him. People, the how they drive it, they going to get the attention of those fan base ni Casimero para malaman nila na mayroon siyang upcoming fight, right? I think that's how they push that kind of narrative. Kung makikita niyo dito, guys, 'no, eto si Champ Rolando din nag-comment, pero kung titingnan mo yung opinion niya, he's leaning toward to Casimero because like you said, Casimero is a different kind of fighter, 'di ba? Now, eto 'pag mag-scroll down tayo dito, Sports Talk also talk about Carlos Martin versus Casimero, no? They push this as a Jawi. This is also a BCCP bloggers, no? They push this kind of ano agenda talaga, guys. Sports Talk lagi 'yan kasi may kaalyado nila 'yan, nila Silver Voice, no? Eto, hmm, Boxing PH, dami, guys, maraming mga content creator. Eto si Darren, alam naman natin etong, Darren AKA, sino ba 'to, Zumbag, 'no? Alam naman natin kung kanino siyang grupo, 'di ba? So, pinag-uusapan din nila 'to. Pero ito, guys, nila yung ano talaga, nila yung naratibong ito. And we cannot blame them because they have to do it. Or maybe there are somebody pushing this kind of agenda para mapag-usapan. And, I don't see there's nothing wrong with doing this, but, um, para sa akin lang, 'no, this is my own opinion. If you wanted Carl Hamis Martin to get his name out in the, or out there in the boxing community, kumbaga makukuha niyo ang atensyon ng mga tao, he must prove, 'no? Kailangan niya prove sa mga taong o sa boxing community na he was going to fight a caliber fighter, and at the same time, um, kumbaga it's time to step up, 'no, to fight those tougher guys in his division. Hindi yung kumbaga parang laging tune up lang. Kasi I think he's always fighting a tune up fight, 'no? And, mangyayari lang 'yan na magkakaroon siya ng sariling pangalan niya, 'no? Kagaya ng ginawa ni Casimero na he's fighting, he go abroad, he went different countries, 'no? Uh, won those battles against those in despite of being, underdog. So, marami siyang nagawa. Kumbaga, marami siyang nagawa para makuha niya yung pangalan niya kung saan siya ngayon, you know? I think Carl Hermes Martin need to do a lot more pa, 'no, para aabot siya sa ganitong antas.
And at this point, in order for him to be more relevant to his upcoming fight, kailangan ng PR team nila, kailangan ng mga content creator group nila na idikit siya kay Tata o kay Casimero kasi dun siya makakuha ng attention. So, for me guys 'no, that's my own opinion and, I hope na matuloy yung laban ni ni Picasso tsaka ni Martin kasi, makikita natin na yun na yun. Pero I hope 'no, and sa I hope mali din ako na base dun sa naririnig ko sa kabila na meron silang ibang kinausap, etong silang Picasso. So sana naman 'no, yan na lang as a Pilipino makita natin na, aangat din yung mga kapwa Pilipino boksingero natin 'no, sa ibang make his name 'no, uniquely rather than, clout chasing to other boxer as well. So yun lang mga kabisyo. Thank you so much for your time and, have a great day. Bye for now.